Mic check 1, 2. Chop gym. We here 2.5 weeks out shoulder day. Medyo may energy pa. Let's go. Shoulders. What's up guys? JM here. Welcome sa iyong fitness journey. All these vlogs, all this fitness journey for this preparation for IFBB 2025. Sinistress ko palagi ang kahalagahan ng meals, calories, calorie intake, calorie deficit, macros. Yun talaga yung 90% ng chunk ng results kung gusto nyo ma-achieve yung fitness goals nyo. Pero I can't stress this enough also yung training. And for me personally, iba yung impact sa akin ng training all throughout these years. I've been working out since magta 10 years na. Kahit medyo sabog yung kain natin, kahit hindi ko alam pa yung kinakain ko nun, it stuck with me lang talaga. Training. Andiyan lang ako sa gym, whether malungkot, masaya, may pinagdaan sa buhay, nasa top of the world, yung feeling, saya, joyful, grateful, or in times na dark place, nasa kalungkutan, nasa disappointment, annoyance, anger. Andiyan lang ako sa gym all throughout my emotions throughout the years. And training for me has a different meaning eh. It saved me from a lot of trouble. Looking back sa lahat ng mga nangyari sa akin on my adult life, dito lang talaga ako nag-stick. Since last year ng college, hindi na ako tumigil ng more than 2 weeks. And I think mga 1 week na hindi ako lumalayo ng gym eh. Kunyari Tuesday ako nag-stop, the next Tuesday babalik na ako sa gym. Whether nilignat lang ako nun or nag-travel sa labas ng bansa, which is ngayon hindi naman natin na ginagawa. So, hindi talaga tayo nalayo ng more than 1 to 2 weeks sa gym. Yun lang, gusto ko lang i-stress enough yung training since ito talaga yung first love ko. Hindi siya sa meals, hindi siya sa cardio. Ito talaga weights, buhat. And there's something about the weights eh. It's a taste of reality for me. Kasi weights is weights eh. Pag sinabi mong 20 pounds yun. Whether you're weak or whether you're strong, 20 pounds yun nandun sa rack. And for me, that's life eh. Hindi mag-a-adjust yung life sa'yo. Dapat ikaw yung mag-adjust. Ang adjustment dapat pataas and pa-positive siya. So, we keep developing, we keep growing, we keep moving forward. Take a pause sometimes, pero in time again, after 2 days, 3 days, you gotta pick yourself back up. Lahat tayo pipigdadaanan and lahat tayo nagkakaproblema. Just keep moving forward and keep grinding. Yun lang lagi iniisip ko. Marami tayong bagay na medyo hindi legit yung pag-overthink. May mga ganun times eh, na hindi totoo yung pinag-isipan natin. Pero when it comes to the gym, the weights, totoo siya eh. Time and time again, kailangan mo siya. Kailangan mo ng fundamental. Di ka lalayo dun sa part na yon. Always, every day. Kasi minsan pagka may times na we can get in our head eh. Pero at that moment, we can always go back to the gym. That's for me, sinishare ko lang yung thoughts ko being open with this fitness journey. Mamashare naman ako ng a little bit ng lessons, failures. At dahil fitness journey mo ito, share ko lang yung mga common mistakes na nagawa ko from the past decade and sa mga clients na naturuan ko and sa mga na-share din nila sa akin starting out without coaching and yung times na kinakapa pa nila and times na kinakapa ko pa rin yung training. So, common mistakes na nagawa nila at nagawa ko. Hopefully, may matutunan kayo at hindi nyo na magawa para mas mabilis yung inyong progress, tuloy-tuloy yung inyong gains at ma-prevent ang inyong injury and huwag na kayo mag-experience ng injury. And good thing naman about sa atin guys, awan ni Lord talaga, blessing ni Lord, never pa tayo na-injure sa gym since inaral ko talaga form, proper tempo, proper intensity, and in being intentional dun sa mga movements na gagawin natin. Mind-muscle connection, wag masyadong mabilis, safety first, always with me and with my clients. So hopefully, incorporate nyo rin yun sa inyong sariling training, lalo na sa mga beginners na nanonood. Number 1 common mistake for beginner is going all out 1 week ka pa lang sa gym. 1 week ka pa lang sa gym, nag-everyday ka na, 3 hours everyday, 10 exercises per workout. No guys, wag muna yung all out. Saka na tayo mag full blast sa workouts kapag na-build na natin yung habits ng pagpunta. Showing up every time. So, kunyari, mas sustainable sa'yo yung 3 times per week, ganun muna. Or mas sustainable sa'yo yung 4 times per week, ganun muna. Or medyo everyday pero 30 minutes lang, good. That's all you need to do. Huwag ka muna mag-all out. And kapag nag-exercise ka, guys, macro lang to ha. Pag kaya mo, kunyari, ng 5
exercises per workout. Gawin mo lang yung 3. Kung painisip mo, kaya ko pa naman 2 exercise. Ang gagawin mo next, nanonood ngayon, umuwi ka na. Huwag mong gawin yung kaya mo pang 2 exercises para masend sa ating brain na madali lang yung ginagawa natin. Kapag kasi pinatay mo kagad yung sarili mo sa gym for first and second week, ayawan ka ng brain mo, lalagnating ka, malalabanan ka ng katawan mo. Take it from me guys, marami na akong na-experience na clients na ganun sila, dun sila nagkamali. And blessing sa akin, since ako inunti-unti ko muna, dahil siguro busy lang din, tsaka mag-isa lang din ako nung nag-start eh. So ayoko munang magsawa or yung over-fatigue sa ginagawa ko since lahat kinakapa ko, wala naman nagko-coach sa akin nun. So inunti-unti ko lang siya 3 times per week, tapos whole body na light lang, tapos tinatrack ko yung weights ko. Kunyari, nag-deadlift ako noon, tapos nag-row ako, tapos nag-lat pull down, tapos nag-bench. So, uwi na ako. 4 na exercise, umuwi na ako. Tapos next naman, ibang exercise naman. Tinatrack ko siya, guys. Pero hindi ko siya binibigla. Yung pain, kakayanin mo pang mamuhay ng normal. Huwag masyadong all out since time and time again, nakita ko na kasi yung mali nung iba. So, yun yung common mistake sa mga nag-start mag-gym. Medyo happy ako na yung second common mistake. Walang structure. So, ito ang second mistake. Kung lang makita na machine, yun yung ginagamit. So, what you would like to do ay, kung mag-isa lang kayo at wala kayong coach, medyo nagtitipid, wala pang budget for a coach, nood kayo sa YouTube ng mga exercises na meron yung gym nyo. Punta ka sa gym, sipat-sipat ka doon, malalaman mo doon yung mga exercises na available, tsaka machine, tapos search mo sa YouTube yung mga exercises for that. So, 3 ganun lang. Punta ka sa gym, balik ka na naman, aral. So, may nakita ka na ng bagong machine na hindi mo maintindihan. Tiba row ba yan? Pec deck. Yan, aralin mo dun sa... Tapos balik ka na naman, aralin mo na naman. Tapos magdagdag ka na ng weight. Yan, ganun lang, unti-unti lang. Hanggang sa makuha mo, hindi mo mamamalayan, nakakompleto ka na ng full workout for chest, full workout for back. So, yun lang. Enjoy mo lang yung fitness journey mo. Dito lang ako. When you need me, comment ka lang sa baba. GM here. Let's go! Finished workout, shoulder, cardio na. 1 hour 45 minutes, mga ganun. 1 hour 43 minutes. Yun yung hinahabol na stationary bike na 500 calories. Yun yung sabi ni Coach Win. Dig deep. Yun lang, puro dumbbells lang guys. Tapos adjustable bench. Makakapag full workout ka na. 2 weeks out. As much as possible mag-vlog tayo ng mga workouts. Falling so hard, baby.